Maghari ka, aming Diyos. Hindi lamang, Panginoon, sa sandaling ito, kundi, O Diyos, sa bawat sandali. Amen. Hindi lamang po sa lugar na ito, kundi sa bawat buhay namin. Maghari ka. Amen. Because you are the King. You are the God. Hallelujah. Who is worthy, who is powerful, O God. Patuloy kami nananalig sa kapangyarihan ng aming Panginoon si Kristo. And Lord, today, we continue to dedicate our lives to you, O God. As you reign in us, Lord, we surrender to you. We give you everything, O God, that we have. At habang ito, Panginoon, ay sinasabi namin, nais namin, O Diyos, na makita mo ang tunay na pagsuko namin sa iyo. Hindi lamang po sa oras na ito at sa araw na ito, kundi sa bawat sandali ng aming mga buhay. Lord, continue to give us the excitement, Lord, for what you are about to do today in our lives. Alam namin, Panginoon, that you have prepared something great, something new. Yes, Lord. At lahat, Panginoon, ng nauuhaw, lahat ng nagugutom, lahat ng nananabik sa iyo, ay mapupuno, Panginoon. Makakasumbong ng mga bagay na ito na hinahanap ng kanilang mga puso sa iyo. At alam namin, Lord, that it is only you who can quench the thirst that we have in our lives. It is only you, Lord, can fill the hunger sa aming mga puso, sa aming buhay. That's why, Lord, fill us. Come, fill us, Lord. Come, O God, come. Come, Lord Jesus. Oh, come, Lord God. You're welcome in this place, Lord. Come, reign, Jesus. You are welcome in this place, Lord. Reign us, God. Salamat mo. Ngayon pa lamang, O Diyos, binabalik na po namin sa iyo ang lahat ng papuri, O Diyos, at pasasalamat. Patuloy mo kami, O Diyos, samahan sa lahat po ng aming gagawin sa oras na ito. Sa iyo lamang ang karangalan at papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesu Cristo. Amen. Praise the Lord. Isa pong pagbati na maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Isang maganda at mapagpalang umaga sapagkat sabi ko nga, hindi dahil sa sitwasyon, hindi dahil sa maulan, hindi dahil sa may bagyo, hindi dahil meron tayong nararamdaman o meron tayong mga pagsubok sa ating buhay. But it is always good morning, it is always a blessed morning because God is with us. Hallelujah. Alam niyo po kapag kasama natin ang Panginoon, that's more than enough for us to say, Lord, it's always a wonderful day. It is always a great day, God. Sapagkat kahit gaano po maganda ang sitwasyon sa ating mundo, sa ating paligid, sa ating mga buhay, kung wala po ang Diyos, it's useless. Amen. We will always feel trouble. We will always have that mind na kung saan punong-puno ng kaguluhan. But if God is with us, sabi niya ng salita ng Diyos, who can be against us? If God is with us, we have the greatest, the most important thing in our life. Kaya patuloy nating
isipin, patuloy natin na sabihin that, God, thank you for this wonderful day. Thank you for this great day na kung saan ikaw ay patuloy po namin nakakasama sa ating Amen. Nais ko pong anayahan ang bawat isa in the book of John, chapter 10, verse 27. A very popular, very common Bible verse that everyone knows and everyone has read. Okay? So, I'm going to read it in two versions, sa English po at sa Tagalog. Translation, I should say, sa English at saka sa Tagalog. Ang sabi po in John chapter 10, verse 27, My sheep listens to my voice. I know them, and they follow me. Amen. Sa Tagalog po, ang sabi po ng salita ng Diyos, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Pagpalain po ang salita ng Diyos na ating kong nabasa. I believe, ako po ay personal na naniniwala, okay, that the basis of God's welcoming, okay, in the kingdom of God when He returns, because everyone, lahat po tayo ay nananabik, lahat po tayo ay patuloy na umaasa na sa pagdating ng ating Panginoon Kristo, sa muli niyang pagbabalik, ay tayo po ay makasama niya. Amen. At gaya nga po ng paulit-ulit at maraming beses na po natin narinig sa pulpito na ito, sa iglesia ito, God will soon come. And He will come for His people. And His people are the saints. Hallelujah. These people are those who truly sanctified, consecrated their lives. And those who have been faithful unto the end. That's why blessed are those who will be faithful unto the end. At kailangan po natin itong siguro hindi lang paulit-ulit na marinig, kung hindi paulit-ulit po natin isa puso, paulit-ulit po natin alalahanin that God will come and He will, and surely He will come. Amen. The soonest. Okay. For 100 years, ito pa ay naipapangaral na. And sabi nga ng mga narinig ko natin, nga naman, may pangaral na ito for many years, decades, and hundreds of years. The same message. Kaya saan ang Diyos niya? Alam niyo po, una dumating na po siya sa ating, na sa ating mga puso at sa ating mga buhay ng ating Panginoon Kristo. At pangalawa, He will really soon come. And this time around, He will come for His saints. He will come for those who have consecrated their lives, those who have been faithful unto the end. Amen. And I believe the basis of God's welcoming in the kingdom of God when that day comes is His very words of invitation to His people when He first come on the earth. Ano po ba yung sinabi ng Diyos nung siya po ay unang dumating dito sa lupang ito? Hindi niya po sinabi na, ikaw, magpakabanal ka. Ikaw, lumayo ka sa kasalanan. Ano po ang sabi ng Diyos? The very first invitation of God, or very first words of invitation sa kanyang mga alaga, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, come, follow me. And truly enough, God will come for those who truly follow the Lord Jesus Christ. Meaning sila po na tunay na sumunod. Because there will always be an evaluation if we are truly followers of Jesus Christ or not. We cannot hide anything. Hindi natin pwedeng itago ito sa Diyos. Pwede natin itago sa tao, pwede natin itago sa sino man. Subalit hindi po natin pwedeng itago ito. And I believe also na it doesn't matter, okay,
kung gaano po tayo ka-well-versed sa salita ng Diyos. But take note of this. I do not mean na hindi po natin i-memorize ang salita ng Diyos. It doesn't mean kung gaano tayo ka-attentive or I should say 100% ang ating attendance sa iglesia. But I am not saying na hindi po mahalaga ang pagpupunta sa iglesia because this is a commandment of God. Amen. Baka misunderstood niyo po ako. What I'm trying to say is, everything that we do will be set aside. And God will only see how we truly follow Him. Based on our obedience and love for God. Iisang tabi ng Diyos kung gaano po tayo 100% at ang ating attendance sa school kasi may mga ganito, may mga award pa nga sa eskwelahan kapag perfect attendance ka. At sa tingin ko, maganda rin po itong gawin sa iglesia, lalo na po sa Sunday school. That if there's any award that we should give to these young people, to these young children, isa din sa maganda ay yung kanilang attendance. Why? Kasi we are training them to be faithful. But again, huwag po natin sabihin, huwag nating mamisconcept yung isang bagay na kung saan nakabasa lang tayo sa attendance. Amen. But if there will be an award, okay, I am just thinking of this, na kung meron man siguro tayo ibibigay sa mga bata, isang magandang bagay na maibigay natin sa kanila ay isang award for them being faithful. Aside from yung pinakamarami siguro ng memory verses, or, di ba? Kasi sa iglesia, yan ang mga sikat na way nila para i-recognize sa isang bata kung gano'n sila kaalam sa salita ng Diyos. Amen. One, because on that day, na kung saan babalik ang ating Panginoon, He will welcome not everyone, but He will welcome those people who have truly obeyed the Lord. Alam niyo po, we are all being discipled. Lahat po tayo. There is no exception. Lahat po tayo ay natuturuan. Okay. Because that is the meaning of discipleship. Okay. We are all being discipled. The question is, who are you being discipled by? Sino ang nagtuturo sa iyo? Or who are you following? Sino ba ang sinusunod mo? Tinuturuan ka, sino ang nagtuturo sa iyo? Sumusunod ka, sino ang sinusunod mo? Okay? Those are two logical and basic questions na paano natin i-apply sa bawat isa sa atin. And none of us is not neutral. Ibig sabihin, wala dito yung masasabi ng hindi wala akong sinusunod. Hindi, wala ako dyan. Nandun ako sa middle. Walang neutral po dito. Okay? Lahat po tayo. And we're all following someone and being shaped by something. Because you are being taught by someone, we are actually being shaped by that person na nagtuturo sa atin. Hello? Nasusunod po natin. The problem is that the most of us are actually unaware of this discipleship process. Hindi natin alam na ito po palang mga bagay na ito na ginagawa na natin, okay, ay isa na proseso ng pagtuturo. Okay? We thought that we are simply observing the stories or learning those stories that were told to us without realizing that these are actually shaping us. Itong mga bagay na ito na ginagawa natin, naririnig natin, tinatanggap natin, ito po ay paraan ng pagtuturo sa atin. This is already a process of discipleship. And without us realizing, ito na po yung naghuhubog sa atin.
Ito lang po ang siyang nagbibigay sa atin ng kung ano ang ating mga magiging kahinatnan. Okay? So, for students, how you are being discipled in the school, sa mga trabahador naman, sa workplace, or sa ating mga community, or even our friends, they all shape us by its own world viewpoint. Ibig sabihin kung ano po yung mga nanginig natin na ito, one way or another, they are becoming, or they are creating their own, or shape, they are causing us to be shaped by their own world viewpoint. Kung paano nila tinitignan ang lahat ng bagay. I remember, yung sabi nga ni late Charlie Kirk, okay? Isa sa mga bagay na nais kang gawin at na pinopromote niya, I should say, is that hanggang maaari, sabi niya, ini-encourage siya yung mga magulang. Sabi niya, yung mga anak dito, mas maganda doon na lang sa bahay. Kumbaga para huwag na lang silang isend sa school. Why? Kasi minsan, hindi na daw natin natuturuan ang mga bata o yung mga pag-uugali nila, it is already shaped by what things, ideas that are being taught to them. Yung mga bagay, mga idealism, mga concept na makamundo na base sa konsepto sa eskwelahan, yan na po ang naguhubog sa kanila. Kaya nga kung titignan natin, it's really a struggle in these days. Na kahit na sa mga umaattend sa iglesia ng mga kabataan, kung minsan meron silang mga prinsipyo, paniniwala na taliwas sa turo ng salita ng Diyos. Fundamental teaching of the Word of God, obey your parents. But that is not being taught in the school today. Napapalitan na. Kaya tingnan po natin ngayong kabataan. Ang ugali po nila, masyadong idealistic. Ang ugali po nila masyado na pong nahubog ng mga konsepto at katuruan ng mundong ito. Na kahit kung minsan itinuturo ang salita ng Diyos sa kanila, kung minsan nagbabounce back na lang. Dahil ang kanilang isipan ay punong-puno ng mga bagay dito sa mundong ito. And that is something na iniiyak ng mga Kristiyano, mga magulang. Why? Because I believe every Christian family, every Christian mother and father here, gusto nila na ang kanilang mga anak ay maturuan ng salita ng Diyos. Amen. There is no parent here na magsasabi na mas mahalaga yung kanilang natutunan doon sa labas kaysa sa itinuturo ng salita ng Diyos. Pero bakit? Anong nangyayari sa ating kabataan? And I'm referring to Christians. Christian young people. Marami, kung hindi man lahat, marami kung saan ang kanilang ideolohiya ay hindi na nakabase lamang sa salita ng Diyos. It is mixed with the concept and doctrine of this world. At kapag hindi nila alam kung ano nang tama, ang alam na lang nila ay mamili kung ano po ang gusto nilang sundin. At doon po sila, kumbaga yun ang direksyon na kanilang tatahanan. That's why parents, kaysa nyo po kami, kaysa po kayo ng iglesia ito, let's continue to pray for our young people. Amen. Because the enemy is coming. Alam natin kung gaano ka-deceptive ang kawan. At alam ko po, lahat tayo gusto nating iligtas. Hindi lamang po yung mga anak natin. Kundi ang bawat kabataan sa iglesia ito, sa bansang ito, sa buong mundo, sila ay matuto sa salita ng ating Panginoon Hesus Kristo. So the question is how you are being shaped by the messages of the secular, progressive cultural elite will cost you your eternal destiny. How you are being shaped by what you watch
in Netflix, or on Netflix, I should say, and listen on your Spotify. O sino mga may Spotify dito? Hello, Christians! Let us not allow these young people, or kahit na tayo, kasi I believe, hindi naman ang mga kabataan dito eh. Kahit mga magulang tayo, minsan nakikinig pa tayo ng mga makamundo. It will create, or it will impact your life. Hindi natin alam. Hindi natin nare-realize. And like what I have said earlier, the enemy is so cunning. Matalino siya. Alam niya kung paano niya tayo tutuksoin. Do not ever underestimate the ways of the enemy. You cannot resist the devil if you are not going to submit to God. The word of the Lord says, submit to God and resist the devil. And the devil will flee from you. Paano mo may resist ang kaway? Hindi ka ba nagpapasakot sa mga magulang mo? Hindi ka ba nagpapasakot sa Diyos? Hello? In order to resist the devil, you have to submit to God. Ang alam lang natin, resist. Hindi naman tayo nagpapasakot. Nagpapasakot ka sa Diyos. And you will be able to resist the enemy. And the devil will flee from you. I have heard and I have read isang book, sabi niya doon, hindi niya sinabi doon na resist. Ang sabi ko nung, anong libro na kasi yun, nakalimutan ko yung maliit na puti doon sa baba. Sabi niya doon yung about prayer. Sabi niya doon, hindi niya sinabi doon na paulit-ulit mo daw i-resist ang enemy. Dahil alam ng enemy yan. If you are submitting to God, just one resist, and the devil will flee. Pero kapag hindi yan umaalis, there's something wrong. You are not submitting to God. We are not submitting to God. Hello, Christians. So God has set His church in the world as a city on hill. And we can read this in Matthew chapter 5, verse 13. And as we live out our identity, ano po ba ang identity natin? As a salt and light of this world. Amen. Do not ever forget that. Ang identity natin, hindi lang po tayo Kristiyano. We are the light. We are the salt of this world. At sabi nga ng salita ng Diyos, ang asin ang nagbibigay ng lasa sa kinakain, siya lang ang mahalaga. In other words, tayo po ang nagbibigay ng kabuluhan sa mundo ito. Tayo po ang nagbibigay ng ilaw sa mundo ito. Without us, Christians, tutupukin na lang ng Diyos ang mundo ito. Dahil wala siyang makitang mabuti. Amen. But God will soon destroy His world to rebuild the new heaven and earth for those people who has been obedient to God. Okay? Tatayin niya ang kaharian niya para sa kanila ng mga tunay na umiibig at sumusunod sa Kanya. At itatayo na po yan sa pangalawang pagkakataon dito sa mundo ito. Amen. So we believe that our city will be transformed by the good news of Jesus, one person at a time. Just imagine how you have been changed. How we are being changed. Hindi mo ba? Tayo po ay isang resulta at bunga ng kapangyarihan ng salita ng Diyos o yung tinatawag natin good news. You, me, we are all the product of good news. At ako po ay naniniwala that in these last days, marami pang maliligtas. Marami pa, hindi lang po ang maliligtas, kundi magiging produkto. Magiging bunga ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay. Subalit, alam niyo po, kahit kung gaano po ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, there is a great problem. Alam niyo po si Pastor Reverend Hill, okay, Leonard Reverend Hill, sabi na po isa sa kanyang pagtuturo. The church, okay, should be the one
impacting the world. But you know the problem? Nowadays, it is the world impacting the church. Kaya nakikita na natin kung ano ang imahe ng mundo sa mga iglesia. It should be the other way around. It should be us. It should be the church. Should create an impact to the world. Upang sa gayon, ang lahat at marami pa ang tunay na maniwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pero nakakalungkot man pong isipin at tanggapin. Marami po mga churches ang inimix na po nila ang mundo sa iglesia. Kumaga ipinapattern na po nila kung paano ang mundo sa iglesia upang makahikayat ng marami pang mga tao. That's not the way to encourage, to bring these people who are lost to God. Hindi mo kailangan lumakad gaya ng kanyang paglakad para masabi mo o para ikaw ay magdulot sa kanilang buhay ng isang encouragement at ipakita mo sa kanila na kaya mo silang bigyan kaya mo makipamatok sa kanila, kaya mo makigaya sa kanila. You are welcoming. Ang alam, marami mga Kristyano ganyan. Alam nila, mawiwin nila yung mga friends nila kapag nakikiayon sila. Sino dito ang makakapagsabi that you were once encouraged? You were once like them dahil yung nag-encourage sa iyo ay tumulad sa kung ano yung ginagawa mo. Wala, di ba? Ang tanging narinig natin is the same. It is come and follow. Hello? Meron po ba dito? Na-win siya dahil yung isang, yung soul winner, soul winner eh, nakiayon siya sa iyo, tapos eventually magkaroon na niya. Lahat po tayo dito, I would say, isa lang ang itinuro sa atin. Walang iba. Hindi ang salita ng Diyos. And the word of the Lord is never compromising. Hindi ito magko-compromise. Sin is sin sa salita ng Diyos. Evil is evil. Black is black and white is white. Hindi mo pwedeng sabihin na pwede dito, pwede lang, para lang may courage. Kaya nga po ang salita ng Diyos ay masakit. Hello? Pero kahit masakit ang salita ng Diyos, ito naman ay nagpapabago. Amen. At kayo po ay isang mga living testament kung paano kayo, ako, at ang bawat isa ay nabago nang walang iba kundi ng salita ng Diyos. At lahat ng nabago ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So this is a great danger that many churches are doing. Nakala nila, pwede nilang i-mix ang salita ng Diyos sa mundo. Para lamang makaakay o para lamang makawin ng mga tao o ng mga kaluluwa para sa Diyos. If we want to see our city transformed by the good news of Jesus, do you want to see this nation, our city, to be transformed by the good news of the Word, the good news of the Word of God? Hello? Hindi mo mabago ang mundo. Tingnan nyo na ng Pilipinas. Napakagulo. They want to change. They want to transform this world. They want to transform this nation. Then it is vital that we are all learning to live distinctly in the kingdom shape lives like Jesus. And there is no other way. Kung talagang gusto nating mabago ang mundong ito, of course, magsisimula yan sa ating mga Kristyano, na kung saan kailangan nating mamuhay
kung paano namuhay ang ating Panginoong Jesucristo na nakaugnay sa Kanyang karya. Okay? And we should not be living in the wiles of the enemy. Kung saan, okay lang yun. Okay. Because okay is never okay. Kailangan mo, tayo, okay, ay tunay na sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo po, there's nothing more important for us but to respond to Jesus. Bilang sa Kristiyano, ano po ba yung sinabi ng Jesus? Sabi ko nga po sa inyo, I believe this is one of the basis of God kapag i-welcome niya na po yung mga anak niya sa kanyang karya. At ano po ba yung important response na kailangan po nating tugunan sa Diyos? The call of discipleship. And the call of discipleship means, follow me. That is what God, or that is what Jesus says. Follow me. Hello? That is Christian discipleship. Follow me and intentionally learn to be like Him. Intentionally. Meaning to say, hindi kayo, sige, okay, sige lang, okay lang. Yung, alam mo yun, yung parang okay ka lang dahil nga, sabi ko sa inyo kayo na, okay lang yung okay. You should intentionally, motivately, decisively follow the Lord Jesus Christ. Okay? At lahat po ng mga bagay na ito ay kailangan natin matutunan. Of course, definitely, nung sinabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad, come follow me, naunawaan ba nila kagad yun? Hindi. Hindi nila kagad naunawaan yun. Kaya nga anong nangyari? Marami sa kanila ang tumalikod sa Diyos. Little by little. Bakit? Dahil, nung sinabi ng Diyos sa kanila yun, all you have to do, at ganun din po yung gagawin ng Diyos sa atin, o ginagawa niya sa atin, when He says, come follow me, all we have to do is decide. You have to decide. Right then and then. Yes, Lord. I am. Yes, Lord. I will obey you. That doesn't mean na alam mo na kung ano saan ka dadalhin ng Diyos. That doesn't mean kung alam mo na kung ano ipapagawa sa iyo ng Diyos. And that is what we mean by a leap of faith. Nagtitiwala ka sa Diyos, na dadalhin ka niya at ililig ka niya sa isang daan na kung saan hindi ka mawawala sa kanyang presensya. That is the leap of faith. Kailangan natin humakbang ng pananampalataya and say, Lord, yes, O God, I will follow you. Amen. So we have to follow the Lord Jesus Christ. So, ang message po na ito, okay, introduction pa yun. Pero para lang po, may ni Arnie. Okay, the message is about decided with Christ. We should have a decision to make. Amen. Decided with Christ. Ano po bang ibig sabihin ng decided with Christ? Okay. I try to find a meaning dito sa nilagay kong title. At ang sabi niya po dito, decided with Christ refers to a personal and public declaration of faith in Jesus Christ. Wow. Okay. Especially within this Christian context na kung saan it conveys that someone has made a conscious decision. You have made a conscious decision. Hindi ka sumunod dahil yung nanay mo nandito. Hindi ka sumunod dahil ang papa mo, tatay mo, papa mo, tatay mo, papa mo at nanay mo ay Kristiyano o kaya pastor o kaya naglilingkod sa Diyos. You have consciously, I repeat, you have consciously decided to follow Jesus.
regardless of your situation, regardless of you coming here alone or with your family members. You have decided to follow Jesus. There was a song, I remember. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Hello? Yeah. When you follow Jesus, there's no more turning back. Because when you turn back, you will go to hell. You will go to hell. Totoo yan. Hindi mo pwede sabihin, hindi, baka sakali lang naman. Hindi. Pag ikaw ay nawala sa presensya ng Diyos, isa lang ang pupuntahan mo. Yun ay malayo sa presensya ng Diyos. At ang lugar na yun ay ang dagdagan ng apoy. Kaya nga, the safest place is the presence of God. Yan ang miniliti natin. Amen. We want to stay in the presence of God every single day. Upang sa gayon tayo ay mapanatag. Kahit na bumagyo, kahit magka-earthquake, kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, ang pangako niya sa kanyang salita, iingatan ko sila. There is no safe place in this world rather than in the presence of God. Kaya nga, makakatulog ka. Hindi mo siguro nung sunod-sunod ang earthquake, hindi na nakakatulog ka na. Hilingin mo, Lord, keep me in your presence. Upang makatulog ka. Para kaya na yung bayanin dyan. Payapa ang isipan mo. Because God has always fulfilled His promises. Iingatan niya tayo. Amen. Amen. So, ang Diyos po ang siyang pag-iingat po sa bawat isa sa atin. So again, ulitin ko lang po ito, sinabi ko kanina, but what does it mean by decided with Christ? It conveys that someone has made a conscious decision to follow Jesus. To align their life with His teaching and accept Him as Lord and Savior. That's what it means by decided with Christ. Ikaw ang isip mo ay malinaw. Lord, I will follow you. With all your understanding. And Lord, I want to align my life to you. I want to follow you. I want your life to be my life. I want your teaching to be written in my heart. Sabi nga ni Apostol, sabi nga ni Hating David, tatago niya yung salita. Tatago niya yung salita ng Diyos sa kanya. Para hindi siya magkasala. More than accepting the Lord Jesus Christ. Amen. Alam niyo po, in the Bible, okay, meron po 21 times na sinabi ng ating Panginoon Kristo ang salita, follow me. Okay? In different occasions. Okay? There are 21 times. Okay? Pa-flash na lang ni Arnie yung verses na to kasi mahaba. Baka mag-part ko na naman ako mag-part. Flash ni Arnie and then you can just write para po masundan po natin. 21 times. Iniisip ko, Lord, kanina nung umaga, sabi ko, Lord, bakit kaya 21? Iniisip ko lang, baka mayroong pahayag si Lord, reason, bakit 21? Kung ano yung ibig sabihin nito. Bakit 21 times mong sinabi yung follow me, follow. Okay. So I was, meditating to this. But before we continue to talk about these 21 verses, okay, na salita ng Diyos, when He says, follow me. What does it mean when Jesus says, follow me? Ano po ba ang ibig sabihin ng Diyos? Sabi niya, follow me. Come, follow me. Because take note, ito po ay invitation ng Diyos. Invitation. Iba po kasi yung invitation sa parang utos. Iba po kasi yung utos o yung command. Okay?
So when Jesus says, follow me, it is far more simple, okay, than actually invitation. Although this is already an invitation. And it's far more than simply invitation. Maybe you would say this is actually about invitation to walk with Him. That's true. And we can also say that follow me is more than, or it's more than Bible study na. Alam mo yun? Pagkakala po, anong ibig sabihin ng follow me, follow me, follow me. It's beyond that. You know what does it mean by follow me? The meaning of follow me is transformation. Napakalalim po. It is not just, come. Di ba? Susunod ka. Follow. Invite kita, sumunod ka sa akin. It is actually transformation. Follow me means transformation. Following Jesus means to align our lives with the teaching, with the example, to embrace His own and His very values. Kung sino si Kristo, His image, His likeness, His ways. It signifies a willingness. Okay? Are you ready for this? It signifies a willingness to live behind the old ways and habits that we have. That is what it means by following Jesus. You're going to live behind all of those things. Kasi garbage yun. It will not help you in following Jesus. Kapag dala-dala mo yun, just imagine, sabi ng Diyos, sumunod ka sa akin. Diba sabi ko na, mahaba ito, kapag natin eh. Ang daming verses natin maalala. Patungkol sa invitasyon ng Diyos. Nung sinabi niya sa kanyang mga likod, come and follow me. Ang iba sa kanila, pinagbebenta ang kanilang mga ari-arian. Ang iba sa kanila, pati yung mga mahal nila sa buhay, hindi na nila pinalibing. Sabi niya, kaya mo na sila maglibing sa kanila. Come, follow me. Hello, so we are going to leave behind everything that we think hindi makakatulong sa ating pagsunod sa ating Panginoon. And we are going to take up our cross daily. And to live out a commitment to Him above all other things and influences. We will go beyond. Kasi nga, siyempre, bilang nandito po tayo sa puntong ito, maraming nag-i-influensya sa atin. Maraming mga bagay na nagtutukso sa atin na minsan ito yung mga bagay na hindi natin maiwan-iwan. Ano ba yung hindi mo maiwan-iwan? Ano ba yung hindi? Yung sinain ko? Ay, yung lulutuin ko mamaya. Wait lang muna. Marami tayo, di ba? We will leave all those things behind. Ay, sampay ko muna! We will leave everything behind. Mga kwan lang po yun, mga simpleng bagay. But God will soon tell us to leave behind those things na sabihin natin mahalaga. Upang sa gayon, ipagpalit natin ang buhay. Following Jesus Christ means transformation. Following Jesus Christ means transformation. So ultimately, the reshape of our priorities, our actions, and our very identity. Mababago na yan kung sino ka dati. It will be a new look. Tignan nyo na lang po yung mga sarili nyo. Di ba? Iba na po kayo. Hello? Hallelujah. Di ba na tayo? We are not what we are before. We are changed and transformed. Hallelujah. By God. And God. And God. And God alone. Hindi ka mababago ng babae o lalaki na mahal mo.
Yung iba, nagpilit na, nagpapabaguhin yung ugali ko para lang sa'yo. Hello? Tila ko, pag naghiwalay kayo, baka maging worse pang ugali mo. Baguhin ka ni Kristo! Hallelujah. Yan ang dapat na maging kaisipan natin. Dahil kapag nabago tayo ni Kristo, kahit na mawala yung mga bagay na yan, you will still be changed. You will still be changed. Hindi tayo nakabase doon sa mga tao pandama. Lord, bibigay mo ito, magbabago ako. Hindi po. Ask God. Decide now, Lord, I will follow you. And He will continue to lead you in every step that you take. Remember when Jesus invited, His disciples to follow Him, they left their boats and nets. They began to obey His other commandments by living their own priorities. Naiba yung kanilang mga buhay. Dati mangingisda sila, pinagpalit na nila yung trabaho nila. Para lang, sino dito po yung dati nagtatamaw, tinawag ka ng Diyos. Minug ka ng Diyos na diba? O sila Pastor Eric. What? God will really change you. Hallelujah. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Baka yung iba sa inyo dito, kapag nakinig talaga nila yung malakas na tinig ng Diyos na sasabihin niya, follow me, baka hindi ka na mag-aral. Naalala ko talaga yun kung kabataan na po. Sabi ko, ay, ako na mag-aral. Pero hindi naman pala yung nakalooban. So we will just obey God and follow Him. Amen. We will attentively listen to the Lord. Saan mo ba ako dinadala? And you follow His leading and instruction. Amen. Hindi ka rin pabugso-bugso. God will guide you. Because the Holy Spirit will lead us in every single step that we are going. So, ano ba? Yung mga disciples siya, they began to learn from Him. Amen. So, they begin to live their own opinions. Yung mga paniniwala nila. Nabago. O yung identity nila, yung priorities nila, yung kanilang mga opinions, nabago. And the last, but not the most important part when you are going to follow Jesus, like the disciples, they began to imitate Christ. So you are going to leave everything, all of these things behind, yung mga prioridad mo, kung minsan. Why? Kasi God will lead you to something. Hindi naman yan yung bigla mo na lang iiwan. Hindi. God will guide you kung iiwan mo nga ba yan o hindi. Kung kailan mo yan iiwan. Kung ngayon na ba o bukas o sa makalawa. Okay. At yung mga opinion mo, yung mga paniniwala mo dati na okay lang na ganito. God will change all of those things. At lalo-lalo na magsisimula tayo mas masidhi na pagsunod upang maging kalarawan at kawangis natin ang ating Panginoon Jesus Christ. Amen. Now, why did Jesus commanded the crowd and His disciples to follow? Bakit niya? Diba? Bakit niya naman sinabi sa mga disipulo niya at sa mga tao to, huwag kang follow me. Okay? The primary reason bakit niya tinawag ang kanyang mga lingkod, mga sumusunod sa Kanya. And even up to now, tayo pinatawag ng Diyos. And this is the primary reason. This is an invitation so that everyone who will obey will participate in the kingdom of God. Amen. Hallelujah. So that is the primary reason. Tinatawag ka niya out of your comfort zone upang sa gayon ikaw ay maging bahagi ng kanyang paghahari. Not just in the heaven, but in His kingdom. Wow, that is a very, very
big opportunity para sa ating lahat. Hallelujah. Yung iba nga dito, gusto nila makapunta dito sa magagandang lugar. Ay, pag nakapunta tayo doon sa karera ng Diyos, masasabi natin, yung mga lugar dito sa napunta na nasasabi natin maganda, hindi ko yung pwedeng i-compare sa karera ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga ng salita ng Diyos in Corinthians, hindi pa sumasabi sa isipan ng tao kung paano ang inenda ng Diyos para sa kanila na tunay na umibig sa kanila. Just with our limited minds, imagine mo na lang yung pinaka-best na lugar lugar, wala pa eh. It's beyond that. Yung imagination natin, it's limited. Hanggang dito lang yan. Kung creative yung imagination mo, kahit magtawag ka pa ng magaling pinaka-creative at i-drawing niya, hindi pa rin yan mailalarawan kung ano nga ba ang tunay na inihanda ng Diyos para sa kanila na tunay po ng Diyos. Amen. And God is inviting us to participate in the kingdom of God. To live under God's rule in a way that brings life, hope, and healing to the world. Why? Because in this world, pakikita natin. Alam niyo po, talagang ang mundong ito darating sa kanyang pagkawasa. Yes, we pray na maging maayos ang ating bansa, maging maayos ang mundo. Yes. Pero darating pa rin ang panahon kung saan ang lahat ng mga bagay nito ay masisira. Upang itatag niya ang tunay na kaharian ng Diyos. Na kung saan ang naghahari ay walang iba kundi ang Diyos mismo at ang kanyang mga tunay na sumusunod sa Kanya. Amen. So Jesus was initiating a movement. Para siyang alam mo yun, yung para siyang hindi naman aktivista, pero yung alam mo, para siya yung nagpakdang muna sa bagay na ito. Upang sa gayon tayo po ay makasunod sa Kanya. Amen. So Jesus was initiating a movement that would spread God's love and grace to every corner of the earth. And Jesus was teaching them how to live out the values of kingdom like in the Beatitudes. Alam niyo po yung Beatitudes? That is already the kingdom principles. Love your neighbor. Bless those who curse you. Pray for those who curse you. That is already what? The kingdom principle that we are going to live by. Kaya dito pa lamang po, tinuturuan po tayo ng Diyos. Mahalin mo ang kaaway mo. Kasi kaya hindi pwedeng doon. Dito ka pa lang, we are being sheep here. Kaya kahit nag-aano pa, kasama yung tao sa paligid natin, love them. And as we do that, nauhubog tayo sa imahe at larawan ng ating Panginoong Kristo. I think we have to read that in Matthew chapter 7. At 5, sorry. Matthew chapter 5. Beginning from verse 3. Basahin ko po sa Tagalog. This is the kingdom principles that we will live by in the kingdom of God. Kaya kung hindi natin ito kayang gawin dito, ngayon, let's train as we follow the Lord Jesus Christ, na ito ay mayakap po natin ng lubusan. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Hallelujah! Sino ang inaasahan natin? Yung magliligtas dito sa ating bayan? Yung pinaka-best na president? Asahan natin si Jesus ay dumating. Hallelujah. Dahil siya ang magliligtas sa atin. Verse 4. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aalimin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila
This another teaching or session. Verse 6. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Verse 7. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Verse 8. Mapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Verse 9. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y itinuturing ng mga anak ng Diyos. Verse 10, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Hallelujah. And verse 11, mapalad ang mga nilalain at inuusig ng mga tao at pinapalatangan ang lahat ng uri ng kasamaan na bawat kasinungalingan sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Hallelujah. These are all kingdom principles na kung saan ngayon pa lamang po ay tinutulong sa atin ng Diyos. And that is the primary reason bakit sinabi ng Diyos, come and follow. He wants you and me and all of us to be part of that kingdom of God. Hindi lang po dito pwede yung maging mabait ka lang. Simply maging mabait. God wants you to be the best. Hallelujah. Moreover, Jesus' call to follow me was also about forming a community of believers who would support one another to learn together and grow in faith. Just imagine, hindi ka mo lang sabihin, just imagine class. Just imagine po yung ating kapag tayo po ay sama-sama, hindi po napakasaya. We are living in the precept and concepts of our Lord Jesus Christ. Kaya pa yung ating buhay. Kung pwede nga, magkakasama na lang tayo. Diba? Napakasarap. Nakasama mo ang mga tao na malalapit din sa Diyos. Hallelujah. Yung puso mo minsan parang hirap. Diba? Hindi mo kasama mo ang mga masasama. Mga makasalanan. Yes, for a moment, yes, meron masaya kayo. Pero hindi yan magtatagal. Eh, kung ginagawa po natin na ito, na pagsasama-sama, pagtitipon-tipon, hindi pa ito yung pinaka masaya na pwede natin maranasan. Because once we become part of the kingdom of God, that is forever joy. Hallelujah. It will be an eternal. Kaya nga, ano yung pangako ng Diyos dun sa Revelation? You will wipe all the tears. Wala na. Yung mga pag-iyak-iyak natin din sa mundo ito, wala na doon. Lahat ng paghihirap natin dito, andoon ang solusyon. Andoon ang wakas ng lahat ng yun. Yung minsan tayo dito nawawalan tayo ng pag-asa, doon, punong-puno ng pag-asa. Kung dito hindi mo nakikita ang kasiyahan, pag-ibig, doon punong-puno. And that is where we belong to. Hallelujah. Doon po tayo nararapat. Kaya saan po tayo? Mananahan. Hindi sa presensya lang. Amen. Let's come and follow the Lord Jesus. This is an invitation. This is an invitation to be transformed. Hallelujah. So following Jesus means imitating Jesus. There's nothing more. Following Jesus is imitating Jesus. His life is worthless. His mind, everything Jesus is, we will imitate. Amen. There's no excuse, my brothers and sisters. Following Jesus is about doing the things that He would do. Ano ba ang gagawin niyo pag ganito ang sitwasyon? Sabi nga doon sa isang
WWJD, what would Jesus do? Kung ang Diyos ay nasa sitwasyon na yan, sa sitwasyon mo, ano kaya ang gagawin mo? And that's God wants us to do also. Lord, alam niyo po, na-imagine ko, kung siya ay kabayubay sa krus. O yung siya ay huhuliin na. At sabi, hinahadangan siya ni Pedro. Pero anong sinabi ng Diyos? Ano ang pinili niya? Huwag kang makialam. Dahil kaya kong magpatawag ng angels para iligtas mo. But He does what is best for you and me. And that is us, for me, for us being saved. He did the perfect thing. He did the perfect sacrifice. Amen. He saved us from the pit of hell. At ngayon, He is calling us. He is inviting us to be part of that kingdom of the Lord Jesus. Sabi ni Apostle Pablo, 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Sabi ni Apostle Pablo, follow me. Sabi ni Apostle Pablo. And this is, this is Apostle Paul. Dito, tao siya. Follow me, sabi niya. As I follow Christ. Right? Or imitate me as I imitate Christ. So, maaari natin sabihin, okay, na bakit natin susundin o i-imitate si Paul? May mga kahinaan din naman siya. Hindi mo ba? But you know what? When Apostle Paul says, follow me as I follow Christ, that doesn't mean he is already a perfect disciple or a perfect Christian for every one of us to follow. Hindi niya po ibig sabihin na perfect na siya. Kaya niya sinabi yun. Pero ano pong ibig niya sabihin? He is actually maintaining the bar of holiness and righteousness as high as how Jesus has established and taught and demonstrated while He was here on earth. Ibig sabihin, kung ano yung bar ni Jesus, na doon siya nakasalig. Kung ganito kataas ang panukat ng Diyos, hindi niya ito ibinaba. Okay? Hindi niya sinabi na sundan mo yung aking kahinaan. But what He said, follow me as I follow Christ. Okay? He's actually telling us that this is how God wants you to do. And ultimately, Paul does not make any excuses. He says, follow me as I follow Christ. That means, hindi mo siya nagbibigay ng anumang rason. Amen. When He says, follow me as I follow Christ. Minsan po, tayo mga Kristiyano, naglarason tayo. Pag tayo ay nagkakasala, sasabihin natin, huwag mo kasi akong susundan. Huwag mo kasi akong titingnan. Tingnan mo kasi si Kristo. Actually, wala naman pong masama doon. Kasi tama naman po yun. Sundan natin si Kristo. But let's not make any excuses kapag tayo ay nagkakamali at sabihin natin, follow Christ instead follow me. Ang ibig kong sabihin nun, kailangan magkaroon tayo ng bar, that high standard, that we should all following the Lord Jesus Christ, or everyone will need to follow the Lord Jesus Christ as we follow the Lord. Yung buhay natin is a great testament and example. Yun po ang ibig sabihin mo. Kung paano natin sinusunod ang ating Panginoon. Amen? So sometimes we tend to excuse to someone seeing us come forth of the glory of God. We say, look unto Jesus. Because He is the author and the finisher of faith. Amen. But despite of all these things, although it is true
na kailangan, tayo po kasi dito sa mundong ito, nabubuhay pa tayo sa laman, that's very true. We still have our own weaknesses. Amen. That's pa po tayo dito, mayroong mga kainaan. We still commit sin. We still commit mistake. Sometimes we react negatively to people and to situations. Hello? We speak negatively or have the evil thoughts. We behave as if we have never received Christ. Despite all of these things. Despite all of these things, we do not justify and excuse our shortcomings and iniquities, our flesh and worldly and evil desires. Para lang sabihin natin na huwag mo akong titignan at tignan mo ang Diyos. But we treat sin as sin. Kapag tayo nagkasala, we have to rise up and live in the likeness and in the image of our Lord Jesus Christ. So that the people will see that we are truly indeed persevering to follow the Lord Jesus Christ. Yung pong ibig sabihin ng Apostol Pablo, nung sinabi niya na follow me as I follow Christ, nakita natin sa point ni Apostol Pablo, kahit marami siyang kahinaan, nag-persevere siya. At yun po yung dapat na makita ng mga tao sa atin, that we really persevere to follow the Lord Jesus Christ. Our decision shape our identity. Hello? Hello? At dito na po ako magtatapos. Eating at the Chinese restaurant doesn't make you a Chinese. Narinig ko po yun. At sabi niya rin doon, speaking Latin won't make you Spanish. Sa Tagalog, kapag kumain ka sa Chinese restaurant, hindi ibig sabihin po nun, Chinese ka na. At kung ikaw ay magaling mag-Spanyol, hindi ka Spanish. Amen. Jesus acts as He is, rooted in His nature in the past. He lives as He is, because that is what He was. Hello? He embodies love because He is love. Yet He faced temptation and testing. So we are. Okay? We are. What we do, yung decision na ginagawa mo, yan ang mag-create kung ano ang magiging identity mo. Amen. If you live holiness, if you live righteousness, you will live in the life of Christ because the life of Christ is what you are. Yun po ang bawat isa sa atin. Our actions defines us. Amen. Kung ano yung mga pag-ugali natin, that will define you. You don't become a Christian by reading your Bible, by praying and attending to church gatherings. You don't become a Christian because your spouse, your parents are Christians. You become Christians by choosing and deciding to follow Jesus. Hallelujah. You become Christians because you have decided to follow Jesus Christ. Ito rin po ang sinabi ng mga taga-Antioch ba yun po ba yun? Antioch pala. Sorry, mispronounce ako. Sinusunod ang mga Kristiyano doon. They were called Christians because they are followers of Jesus Christ. They were never called Christians dahil umaatid sila sa church. And let it be among us. Hello? You don't love because He is cute and lovable. You don't forgive because He is a friend. You don't love and forgive because you love and forgive because you choose to, because you are loved and you are that person. Jesus is love. Jesus is forgiver because that is what Jesus is. Amen. The disciples did not follow Jesus because of His miracles, because of their what they see in Jesus, but they follow Jesus because they made a decision. And let us all make
make our decision today to follow the Lord Jesus Christ. And that decisions that the apostles did, they have created a big impact to the world before and until today. And your decisions, my brothers and sisters, will surely create an impact to the world, to change the world, to make this world a righteous. Let us all rise. Continue to worship the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, you are so great. You are great. You are great. Hallelujah. Oh, Lord. Jesus, you are everything to us. Ikaw, Panginoon, ang higit sa lahat, ang pinakamahalaga. Lord, hindi ko namin titignan ang mga bagay sa mundong ito. Kung paano tinitignan ng mundong ito ang mga sitwasyon. But Lord, as we come to you today, we want to see these things, oh God. Yes, Lord. As you see these things, na ang iyong buhay, Panginoon, ay magiging buhay namin. Ang iyong isip, oh God, ay magiging kaisipan namin. Amen. Kung sino ka, ganun din po kami. Kung ano ka, Panginoon, ay magiging ganun din po kami. Oh God, we want to follow you, Jesus. We want to follow you, Lord. We want to make a decision, oh God, na hindi nakabase sa sitwasyon, hindi nakabase sa tao, hindi nakabase sa anumang bagay, but we will follow you. We will follow you. We will follow you, God. Kapatid, sa oras na ito, ikaw ay inaanyayahan ng ating Panginoon Jesus. This is an invitation. This is a calling. Yes, Lord. Thank you. Asking you to follow Him. Yes, God. And He wants you to decide right now. Nais niya na ikaw ay magpahayag ng iyong pagdidesisyon. Yes, God. Kakayaan mo na ang iyong mga salitang ito na iyong napakinggan ay mag-create ng isang maliwanag na kaisipan ng Yes, pagsunod Amen. sa kanyang mga salita at Yes, Lord. that you will say yes, Lord. You will say yes, God. We will follow you, Jesus. We will follow you, God. We will follow you, Jesus. Lord, itas namin na sumunod sa iyo. Yes, Lord. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang makapagbabago ng aming mga buhay. Yes, God. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang makapagbago ng lahat ng bagay dito sa mundo ito. Oh, Diyos. And we will choose to follow you. Hallelujah. Thank you, To Lord. follow you. To follow you. At Panginoon, pakahin mo po kami Yes, sa landas po ng iyong katwiran at sa iyong kapanalan. Amen. Amen. Yes, God. Huwag mong hayaan, O God, na mananatili kami mamuhay Yes. sa mga bagay na makaluma, sa Amen. mga bagay na makalaman, sa mga bagay na makabundog. Yes, Jesus. But lead us, O God,
lubusan na po namin iiwan. Opo, Diyos. O Diyos, Ikaw ang nakakaalam at nakakilala ng aming mga puso. Yes, O God. Alam mo lahat sa amin. Alam mo, Panginoon, ang aming mga sitwasyon. But Lord, we will not live by these things. Yes, Lord Jesus. Hindi kami mabubuhay, Panginoon, dahil sa mga bagay at sitwasyon na ito. Yes, Lord. We will live, O God, to follow You. Yes, O God. Dahil Ikaw, O Diyos, ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen. Yes. At Panginoon, mula sa araw na ito, Yes, O God. turuan mo po kami Yes. na lumakad sa aral at sa turo ng iyong mga salita. Amen. Yes, O God. At mabuhay sa wangis at larawan Yes. ng aming Panginoon. Thank you, Lord. Lord, continue to change us. Yes, Lord. Continue to transform us. Yes, O God. We want to live by your life. Yes, Lord. Yes, O God. Thank you, Jesus. So you are. Thank you. So are we. Opo, Diyos. Lord, ikaw na po ang bahala na magpalawak pa ng mensahe ito Yes, Lord. sa aming mga puso. Yes, O God. Lord, kulang man po ang aking kakayanan para ipahayag ito. Yes, Lord. Hindi ito nakabase sa akin, O Lord. Yes, Lord. It is not because of me, but it's because of you. Yes, Lord. Kaya naman, Lord, sa kanila na nakalinig na yung mga salita. Patuloy ka, O Diyos, sa pag-usap sa kanilang mga puso at buhay. Yes, Lord. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming samad